Bill is update tayo. So, ang dami ko kwento sa inyo regarding sa mga updates or mga bago kay Bill is or mga issues na encounter talaga natin regarding Bill is. Ano? Alam nyo ba na kahit pala wala kang payslip, wala kang bank statement, is pwede pala tayong ma-approve dito upon application by the use of GCash transactions only? Yes po, legit pala talaga. So, later on, I will show you how. As I help my sister to apply nga sa Bill is only GCash transaction lang yung ginamit niya. Screenshot lang ng GCash transaction. And then yun na, meron agad siyang offer, di ba? Sana all, di ba? Later on po, I will show you the updated application dito kay Bill is. And then of course, ito nga, isa sa pinaka-update din ni Bill is talaga is, alam ko aware na rin kayo regarding this, na si Bill is po, once po na hindi pa po natin na-unlock yung ating cash loan, we can use the top-up e-wallet, no? So, sa GCash ba natin isasend yung pera? Sa Maya ba? Sa Shopee Pay pa? Sa CoinsPH ba? Sa GrabPay? So, yung mga yan po, is wala na po pala siyang charge. Kasi before po, may charge siya na 10%, diba? Kaya wala na pala siyang binabawas sa e-wallet. Sa lahat po ng detalye nito, isi-share ko yan mamaya sa inyo. Kaya stay tuned lang kayo from the beginning up to the end, no? Para malaman niyo talaga and updated kayo and aware kayo sa mga bagong update po ni Bill is. But this time po, isi-share ko muna sa inyo, no, yung application process ito sa Bill is. Mabilis lang naman to para lang makita nyo na na-approve po talaga dito, no? Of course, if we are new, no? So, download lang natin yung ating Bill is sa ating Play Store, sa ating App Store. So, ayan, tulad nito, install natin yan. And then, after that po, open lang natin yung app. And then, i-allow lang po natin yung mga notification. And then, dyan si Kim Shu, the new ambassador of Bill is po. So, click po natin tong get started. So, makakita po kayo dito ng loan simulation. So, pwede tayong mag-simulate dito. Pero dahil naman ay new tayo, ay click lang po natin tong sign up. Enter lang po natin tong email na hinihingi nila as well as the mobile phone number. And then, i-agree lang po natin tong privacy policy and terms and condition. And then, click po natin tong sign up. And then, sa next step po is the email verification po. Magsasend po sila sa atin ng code po, no, sa ating email na binigay po. And then, enter lang po natin yan. And then, next po tayo. And then, dito po, mag-create po tayo ng password. And then, next tayo. And then, mag-create ulit tayo ng 4-digit pin or di kaya ang fingerprint ID po para pag in-access natin yung app, mabilis lang natin ma-access. So, we need to activate Bill is account by providing registration details, government issued ID, clear and visible selfie. Then after that po, click lang po natin to activate account to proceed for the application process po. So, sa next step po is our data disclosure and consent. So, click lang po natin tong accept. And then ito na po yung loan application process po dito sa Bill is. So, nakalagay po na we need to provide our personal info, our gender, full name, date of birth, marital status, nationality, and then click lang po natin to agreement dito sa baba and then continue po tayo. And then sa next step po is our current residential address. So, lang po natin yung address dito. And of course, yung ating present address po ngayon. And then, after po mapil upan natin yan, the next step po is the character references. Naghihingi po sila ng isang family, isang colleague and friend. So, bali dalawa lang po. And then sa next step po is the ID na po. ID verification na po ito. So, yung ID type po na hinihingi po nila sa atin is ito pong mga to. National ID, driver's license, passport, yung mga ganun po, madami. And then after po natin makapili ng ID po, is enter lang po natin yung ID number and then click po natin tong take a photo. So, pipicture na natin yan. So, after that po is the self-verification naman. Click lang po natin tong take a selfie. So, of course, ayan, tapat lang natin yung face dyan. And then next po tayo. So, ito na yung next step. Tell us about your income. So, pipili tayo dyan kung ikaw ba ay under sa employment, remittance, freelance, or business. Well, business po yung pinili ko. So, kailangan ko daw i-provide yung details about sa business industry, business name, active sales, operating cost per month, payment frequency. Then, after that po, click lang po natin tong continue. So, nire-review ulit nila yung application natin. And then, after that po, only a few steps away na lang daw. So, proceed tayo, no? So, nagre-require po sila sa atin ng proof of billing. So, sa proof of billing po, ang hinihingi po nila dito is yung electric bill, water bill, internet bill, yung mga bill po na ganyan. So, pipili na lang kayo dyan ano yung mga proof of billing na kaya nyo pong i-provide. Please know the requirements also doon sa proof of billing po na ipaprovide natin. Itong mga to, no, dapat daw within the last 3 months. Yun yung mahalaga. Nakashow dapat yung full and exact address. Dapat nagmamatch yung residential address sa ID natin. So, mahalaga yun. Doesn't have to be under your name, no? Basta nasa address lang ng ID na pinrovide nyo. So, kailangan mag-match yun. Nakalagay dito, should be actual bill, not summary statement or official receipt. So, then, kapag okay na, no? So, click lang po natin tong add
document, and then i-upload or pipicture natin yung ating proof of billing, this po. So, after po nito, no, so click lang po natin itong continue. And dito po, sa next step, is nagre-require naman po sila ng proof of income. Pipicturean ulit po natin yung ating proof of income or i-upload natin. So, dahil business po yung pinili ko, no, so nakalagay dito sa proof of income, so i-upload ko daw lang is yung bank statement or passbook. Or kung wala akong bank statement or passbook records po, click ko lang po itong others. Of course, sa others tayo. Dahil nga po, ang pipiliin kong proof of income is the GCash transaction. Alam niyo ba, ito ay screenshot lang. So, as you can see, papakita ko sa inyo ha. So, itong transaction history nakalagay dito. As of October 21, makikita niyo naman, no? Tingnan niyo naman yung GCash transaction, kung magkano lang yung nalalaman or mga transaction, diba? 1.5 yan, points. Mga sintabo pa yung iba. Then, mga load, and send man. Alam mo yung ganun lang. Ganun, ito, upload lang natin to. After that po, no, we are reviewing your application. So, click lang po natin tong home para pumunta tayo sa dashboard. And then, as you can see, diba? Sabi ko sa inyo agad-agad po, auto-approval siya. No? Tingnan nyo ha, 4,000 agad yung available balance na ito. Na-offer ng bill is sa sister ko. Kasi itong account na to is sa sister ko. Tinutulungan ko lang siyang mag-apply. Kasi ako nga po noon, di ba, sinabi ko sa inyo, mapapasana all na lang talaga ako sa mga first time na mag-apply sa bill is. Tapos ganito yung kanilang offer agad, di ba? Kasi ako noon, 500 pesos dahil nagtaga ako sa 500 pesos. And then as you can see, sa mga bago nag-apply ngayon, meron na siyang limit boss, which is magagamit natin to for product loan purposes. So, dahil first time pa naman ma-approve ng sister ko dito, no? So, as you can see po, naka-disable yung kanyang cash loan. So, pinipindot ko yung cash loan is naka-disable siya. Nakalagay dito, cash loan not yet available. Keep using bill is to unlock. So, yan lang yung naka-disable sa kanya and the rest is naka-enable na pwede na natin gamitin. And then this time nga po, sisilipin natin nga po yung update daw ni bill is regarding top up sa e-wallet. Kasi before nga po, sabi ko nga sa inyo before, no, nakailang top up ako sa e-wallet which is nabibigyan ako kasi 10% kinukuha nila. If ever po 500 yung kinuha ko, no, 450 na lang makakarating sa akin. Yung 50 pesos binabawas na nila yon. But this time, no, click natin tong e-wallet. So, upon clicking the e-wallet, no, so another self-verification na naman daw ito. After that, so lalabas na po yung mga e-wallets mo na available. Andito pa rin yung dati naman na e-wallets nila. Click natin si GCash. And as you can see po, dahil nga po may 4,000 tayo na offer dito. So, 4,000 pesos lang din yung sagad na visible dito. So, we can borrow from 500, 1,000, 2,000, 3,000, or 4,000 po. So, dati hindi po ganito ang kanyang format. So, meron agad nakalagay doon. Magkano na lang marireceive mo kung 500 kinuha mo, kung 1,000, kung 2,000, kung 3,000, and kung 4,000. So, ngayon wala. Ibig sabihin, wala siyang charge po ngayon. So, let us say, sagad natin ng 4,000 ang kailangan natin and then 3 months to pay, no? So, sa 3 months to pay, meron siyang payment frequency po na weekly and every 2 weeks. Itong every 2 weeks na to is every quincenas katapusan, parang ganun siya. So, ngayon nagbago na talaga si Bilis, no? Kasi dati hindi ganito. Kasi nakalagay dito dati, every 2 weeks siya ka monthly. Yun yung choices. So, ngayon, weekly siya or every 2 weeks sa mga first time na mag-loan dito. So, ganoon na pala si Bilis ngayon. So, is, no? So, 4,000 na kinuha po natin, 3 months to pay, meron siyang installment amount ng every 2 weeks na 815. So, ngayon po, kung kukumputin natin yung 815 po na yan, no? 815 times 6 installment siya kasi 3 months to pay nga is equals to 4,890. So, 4,000 lang po yung niloan natin na amount. So, i-minus lang natin yung 4,000 na yan. So, ang kita po nila sa atin is 890. So, itong 890, kukunin natin yung interest rate. No, i-divide lang po natin sa 4,000%. So, ito po yung interest rate niya sa loob po ng 3 months, 22.25%. So, kung i-divide natin yan sa 3 months to pay, ang interest rate niya po is 7.41%. So, mataas siya. Mataas siya, pero okay na rin, di ba? Good na rin siya kasi naman sa ibang loan app dyan dahil napaka-loan shark na 15% monthly, 40% monthly, 30% monthly. Good pa rin, mababa pa rin talaga siya. Try naman natin kung 2 months to pay, kung magkaiba ba sila. 4,000, 2 months to pay lang natin siya kukunin. Meron siyang installment amount na 1,186 sa 4 installments dito. 1,186 times 4 installment is equals to 4,744. I-minus lang natin yung 4,000 na loan amount. So, ito po yung kikitain nila sa atin sa loob po ng 2 months. Itong 744, divide lang po natin sa 4,000.
So, 18.6%. So, magkaiba pala sila ng interest rate, no? Depende kung mas early or mas mahaba yung ating pagbabayad. So, ngayon, divide lang natin sa 2 months to pay. So, 9.3% per month. Mataas. Mataas kapag mas early natin siyang kinuha than longer, diba? Kasi sa 3 months kanya, 7% lang, diba? Pero kasi 3 months to pay yun, ito 2 months to pay lang. And that's it po for Bill E. So, grabe pa rin, no? Meron talaga sa atin dito na blessed talaga dahil approve agad. So, meron naman din talaga sa iba sa atin na hindi po talaga na-approve and pa ulit na nare-reject. Kasi ito pong si Bill is kasi talaga, honestly, system generated ito. So, agad-agad may result. Depende po yun sa ating fill upan. As you can see, hindi rin po talaga siya mahigpit, lalo sa application po naman. Kita nyo kanina, Gcash transaction lang, wala pang gaanong laman yung transaction na yun. Pero yun, na-approve, di ba? So, on my case, din dati wala akong sinabit na kahit anong proof of income or proof of billing. Pero binigyan niya ako ng offer kahit 500 pesos lang, doon ako nag-start. And then sa case naman ng husband ko, kahit anong gawin niya, auto-reject. Hindi po talaga siya na-approve ito hanggang ngayon. So, I don't know. Naiintindihan ko rin yung iba sa inyo na bill is not for everybody. Kahit anong gawin natin, hindi talaga para sa atin yung bill is. Bakit sa iba, kahit anong gawin nila is pwede naman sa kanila, approve naman sila, diba? So, unfair, diba? So, dahil system generated po itong si bill is, so hindi talaga natin mapipilit, no? So, magbabase lang din siya sa ating mga detalye, sa ating records maybe, or maybe sa ating mga records outside bill is, kasi bill is very legit loan app po ito, no? So, hindi rin siya basta-basta din siguro nag-a-approve or nag-disapprove. Pero sana medyo luwagan yung application, process natin dito sa bill is para kahit na paano lahat talaga makapag-avail dito kasi talaga ang ganda-ganda po talaga din ni bill is. Once po tayo may offers, maasahan po talaga natin ito. So anyways, mag-update na lang ako sa inyo regarding bill is if may pagbabago, update, or anong mga bagong ganap po ni bill is. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click yung bell button para ito ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po, ayaw po man natutunan kayo sa video ito, ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. Thank you po for watching this video. Bye!